Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys ay mag-share tayo at mag-tips tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa sari-sari store soon. Sa mga nagbabalak ng mag-sari-sari store at nagbabalak ng magnegosyo ng ganitong negosyo. So ayan guys, kung interesado kayo sa video na to guys, panoorin nyo hanggang dulo. So ititips ko sa inyo, magbibigay ako ng tips kung handa na ba kayong ma-stress. So guys, handa na ba kayong ma-stress sa isang sari-sari store owner? So ayun guys, kung handa na kayo, so panoorin nyo itong video na to para mabawasan yung stress nyo. So guys, kung isa kayo sa nagbabalak na mag-sari-sari store, kailangan buong loob nyo, kailangan nandun yung mahabang pasensya at pagtsatsaga, sipag, at ano paman yung ating kailangang i-apply sa ating sari-sari store para lumago at dumami yung ating paninda. So, yun guys. Wait lang. Ayusin ko lang yung aking camera. Ayan. So, kung magsa-start kayo guys, no, unang-una, hindi naman kailangan na malaki ang ating puhunan. Yung kailangan lang natin, kahit magkano pa yung ipupuhunan natin, kailangan lang natin na marunong tayong magdala sa ating mga paninda, sa ating benta, sa ating pera, kung paano natin siya i-rolling, 'di ba? Para dumami yung ating tindahan. Hindi. Para dumami yung ating paninda. 'Yun guys, yung kailangan natin. At alam naman natin kung ganito yung ating napiling negosyo ay hindi talaga maiiwasan na ma-stress, lalo na pag nagpapautang ka guys. So, 'di ba? So, kailangan kung magpapautang ka, mahaba talaga yung pasensya mo. Yung kailangan talaga na tiis-tiis lang, na wag nating awayin yung yung mangungutang, kasi yung iba kasi gusto nila yung inaaway sila para maging quits na yung kanilang utang. So, meron kasing iba na hindi ko alam kung anong ugali nila, na yung hindi naman nila kayang bayaran. Utang sila ng utang, lalo na pag hindi tayo nagbibigay ng limit. Diba? So, yung, siyempre naaawa ka rin, at ayaw mo rin ng, so, kung anong inuutang nila, bigay ka lang ng bigay ka na ng bigay, tapos, nung umpisa, ay maganda pa yung bayad, maganda pa yung bayaran nila, na pag nagtagal, hindi na natutugma. So, lumalampas na. Tapos, kung magbabayad naman ay hindi na bayaran lahat, iiwan na yung kalahati. O, diba? So, yung stress mo doon dahil nga naubos na yung paninda mo, wala ka nang ipamili ulit, andun na sa tao, imbis na maruling mo agad, maruling mo yung paninda, kahit 10 piso, 20 peso, malaking bagay na yan sa atin guys. Kasi, maruling natin yun maruling na maruling yung ating benta. So, ayun. So, kung ikaw guys ay mag-umpisa ka, wag mo nang umpisahan na magpautang. Yun yung isa sa mga may bigay kong tips sa inyo. Wag na kayong magpapautang sa umpisa pa lang. Kasi kung naumpisahan mo nang magpautang, ay mahirap na tanggihan yung tao. Mahirap nang i-adjust, dahil kung naumpisahan mo na silang magpautang ay baka magalit na sila, kasi iba-iba yung ugali ng tao, di ba? Meron namang makaintindi, meron ding hindi. So, kailangan sa umpisa pa lang ay bawalan mo na hindi pwedeng utang, na walang utang, para wala kang stress sa iyong tindahan. At lalo na pag may stress ka pa sa loob ng bahay mo, mas stress ka pa sa tindahan mo, so magdoble-doble yung stress. Katulad ko,
Katulad ko guys, so, diba, nangayayat na ako sa sobrang stress, dami kong stress sa buhay. So, stress sa tindahan, stress sa loob ng bahay, stress sa life, sa sariling, daming stress guys. Kaya, huwag mo nang umpisahang guys, magpautang. Kailangan, bawalan mo na talaga na magpautang ka sa umpisa pa lang. Kasi, huwag kang matakot naman na, na walang bibili sa'yo. Kasi, may bibili talaga yan sa'yo pag nakilala kayo na malaman na meron kang paninda. Hindi, hindi yun na, na walang bibili sa'yo. Huwag kang matakot. Kasi, ako na umpisahan ko guys na nung nakaraang taon na tinigil ko talaga yung papautang kasi ang dami-dami ng mga tao na nangutang na tapos um, yung ang tagal magbayad. Sobrang tagal nang magbayad. Tapos kung magbayad ay hindi na buo, hindi babayaran lahat. Tapos yung utang lang ng utang at ako naman ay bigay ng bigay. So wala nang control. Tapos pagdating sa bayaran ay hindi na kayang bayaran. So yun guys. So tinigil ko yun guys na hindi na ako nagpapautang. So yun nga lang, maawa ka rin sa iba na madadamay. Yung mga taong magandang magbayad, madadamay din sila. Kasi syempre, sasabihin mo na, wala, hindi ka na nagpapautang. So, lahat na talaga para peer silang lahat at walang masabi na baka sabihin, ay bakit si ganito, pinautang mo pa, bakit ako hindi? Yung ganyan. So, kaya kailangan lahat na talaga. So, nagtagal naman yun guys ng 3 months. So, ang ganda naman ng bintahan ko. Mas maganda pa nga siya sa nagpapautang ka dahil araw-araw ay cash. So, hindi ka na ng problema at wala nang stress. Wala nang stress sa tindahan mo na yung wala ka ng ganito, tapos wala ka ng pambili dahil nandun pa sa yung customer, hindi pa nakabayad, so wala ka nang iisipin. So, 3 months yun guys, nagtagal. So, naglagay ako ng dyan sa labas ko, sa harap, naglagay ako ng paskin na bawal ng utang, pero meron pa ring, meron pa ring ng mangutang. So, syempre, ako naman ay maawa ka rin na hindi mo pautangin. So, pinapautang ko. Kaso, pinipili ko na lang guys ngayon yung aking pinapautang. Yung mga tao na lang na naputol tayo guys. So, sana ba yun yung aking topic? So, yun guys, no. Ngayon ay pinipili ko na lang yung aking pinapautang. Kasi, nakaka-stress talaga yung iba na yung mangutang sa'yo tapos sabihin, may usapan kayong ganito bayaran pero lumalagpas na ng mga ilang buwan. So, yung mo, hindi mo na maruling, hindi mo na siya maiikot ng maiikot. Dapat ay ilang beses na yun umikot kung nagtagal ng ilang buwan, di ba? So, ilang beses na yun dumami sana yung iyong pera, yung iyong paninda. So, yun guys. Kaya wag nyo nang umpisahan na magpautang para hindi kayo mahirapan. So, meron din akong ikukwento sa inyo guys, no? Kasi, ang dami kasing mga customer na iba-iba yung, iba-iba yung ugali, iba-iba yung mga paraan nila para magkaroon lang ng, para magka-utang lang sila. Napuputol ako pag may tao. So, yun guys. Meron nga akong customer dito nung nakaraang araw lang guys. Mga ilang beses na rin yan siya nung nakaraang buwan ay pumupunta siya dito para mangutang. So, yung inuutang niya guys ay alak. So, kilala ko naman siya guys. Pero, bihira lang yan dito pumupunta. At bihira ko lang siya makikita. Kasi, hindi yan siya laging na dito sa amin. So, yun. Mutang siya dito ng alak. Tapos, pinagbigyan ko.
sinabi ko nung umpisa, hindi ako nagpapautang. Pero may pangalan kasi siyang dinadala na, ano, so pinagbigyan ko na lang na utang ko. So, tinatanong ko yung tao na dinadala niya ang pangalan. So, yun nga, inutusan daw. Mga ilang bisis din yun, guys. Nung last ay, nangutang siya ulit. Tapos, lumampas na dun sa, ano nang, sabi niya na bayaran. So, nagtaka na ako. Baka mamaya inisip ko na, baka katulad na naman ng iba na ginagamit yung ibang pangalan, tapos pagdating sa bayaran ay umiiwas na at yung hindi na aakuin. Yung hindi na magtulak-tulakan na kung sino magbabayad at tula ng aangkin. So, 'di ba? Ang hirap yung ganun. So, inisip ko guys, baka gawa-gawa niya o baka sa katagalan bayad pa ng bayad, pero pag magtagal ay tataguan ka na at hindi na magpakita sa'yo. So, yun yung mahirap. So, yun yung inaiwasan ko guys talaga na magkaano na naman ako, magka-problema na naman ako. Kahit ka mag-anak mo pa nga, hindi mo maano talaga na mapagkatiwalaan mo. So, ilang beses na rin yan nangyari sa akin guys, no? So, ayun guys, nung nabayaran niya na, tapos bumalik siya ulit dito para mangutang ulit, ay hindi ko na pinagbigyan. So, sinabi ko na hindi na ako nagpapautang kasi meron pa akong nakalagay dyan sa labas kay na bawal utang. Hindi ko pa rin tinanggal yung pasin ko dyan na walang utang. So, sabi ko sa kanya, hindi na ako nagpapautang. Panindigan ko na talaga yung nakalagay dyan na bawal utang. Sabi ko, pasensya na, hindi na ako talaga magpapautang. Sabi ko ganyan. Sabi pa naman niya sa akin, guys, na sabi niya, sige, bahala ka, hindi ka na mabilhan. Sabi niya ganyan sa akin. Natawa ako guys sa sinabi niya, sa isip-isip ko. Hindi naman siya laging bumibili sa akin dito. Tapos kung bibili lang, ano lang naman binibili niya, yung lumboy, 12 pesos, yung ganyan. Wala naman siyang binibili na malaki. So, isip-isip ko, hindi naman siya laging bumibili sa akin, tapos sabihin niya sa akin, hindi na ako mabilhan. Hindi naman siya lang yung customer ko. At hindi rin siya laging bumibili sa akin. So, 'di ba? Ang hirap. So, parang naisip-isip ko, siguro ibang klase din tong tao pag ganito kasi, pag ganyan kasi magsalita. Sa umpisa lang magandang magbayad. Pag nagtagal ay wala na, makalimutan ka na. So, yun. Kaya yun yung mahirap sa mga ibang customer. Hindi naman lahat. Mayroon namang mga maayos at magandang magbayad. Kaya ako pinipili ko na lang, nagpapautang ako ngayon, pero pinipili ko na lang guys, yung mga taong maayos talaga magbayad. Kaya kayo, kung nagbabala kayo magtindahan, huwag niyo nang umpisahan na magpautang para bawas stress na rin. At yung hindi ka na maano, dahil nga meron din ako nakilala dito nga guys na tumigil na siya sa pagtitinda dahil nag-away sila sa kanyang customer dahil utang lang ng utang, naubos na yung paninda niya, wala na siyang pang rolling sa kanyang tindahan dahil ang lalaki ng mga inutang sa kanya, ang dami ng utang guys, at ang lalaki pa ng mga pinautang, yung mga utang dahil nga nagtitinda din siya ng bigas, so ang lalaki ng mga utang sa kanya at sinisingil niya, yun pa nagagalit. So, ang nag-away sila dahil nagalit niyang siningil niya. So, ang resulta, naging quits yung utang dahil nga nag-away sila. So, yun yung mga isang paraan din sa ibang mga tao guys, na pag inaway sila at nagagalit yung inutangan nila, ay hindi na sila magbabayad sa kanilang utang. So, yun yung mahirap guys, diba? I-quits nila yung utang sa away. At yun nga guys, tinigil na lang niya yung pagtitinda niya kasi naubos na yung niya, yung paninda niya sa mga utang na hindi naman siya binayaran. So yung iba, dahil wala na siyang paninda, hindi rin nagbayad. So kawawa naman. So kahit ako, kung ako sa aking kung hindi ako nagtitinda, kung may utang ako tapos tumigil yung inutangan ko, magbabayad pa rin ako. Siyempre ginamit mo yun, kinain mo yun. Ka naman, makonsensya ka naman. Pero yung iba wala talaga silang awa, 'di ba? So yun guys. Kaya kailangan may baon kayo pag kayo guys.
ano kayo ng tindahan, pag ito yung mga ganitong negosyo yung inyong pipiliin, kailangan may baon kayong tiis, kung pagtitiis, pagtatyaga, mahabang pasensya. Yun yung pinaka-importante talaga. Yung mahabang pasensya at sipag at tiyaga. Yun yung ating kakailanganin sa pagtitindahan. So, yun guys, hanggang dito na lang yung aking maibibigay na tips sa inyo. Sana magustuhan nyo yung aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!